Blessed day, brethren. This is your pastor and preacher once again na nag-iimbita po sa inyo na samahan po ako sa pag-aaral ng salita po ng Panginoon. Let us look at 1 John chapter 4 in verse number 17. Ang sabi po sa atin ng salita ng Panginoon, "Herein is our love made perfect, that we may have boldness in the day of judgment. Because as He is, so are we in this world." Let us talk about being an ambassador of Christ. Ang sabi po sa atin ng talata na atin pong binuksan, mga kapatid, as He is, so are we in this world. We are ambassadors of Christ. Ano po ibig sabihin ba ng pagiging ambassador? As ambassadors of Christ, no, we are expected to represent to reflect God in this world. As He is, so are we in this world. We are to represent, ipakilala, itipahayag ang ating Diyos, and to reflect, no, yung character, yung pong behavior ng ating pong Diyos sa sanlibutan po na ito. May bagay po tayong pag-usapan regarding sa representation and reflecting God in this world. By the way, no, ay ang hinihilingan lamang ng bagay po na ito na to represent and to reflect God in this world ay yung pong mga tao na tunay na nagmamahal sa Diyos. Yung mga taong nakaranas ng kanyang pag-ibig, nakaranas ng kanyang biyaya, no? At kung ikaw ay sinasabi mo na naranasan mo ang pag-ibig ng Diyos at mahal mo ang Diyos, dapat ay maging representante ka at i-reflect mo ang Diyos sa mundong ito. Ano po bang i-reflect natin? How do we represent God? First, we must represent Him in His goodness in this world. Sa mundong ito, dapat na ipakilala po natin kung gaano po kabuti ang atin pong Diyos. Paano malalaman ng mga tao na mabuti ang Diyos? Sa pamamagitan ng kabutihan po natin. No? Si Mahatma Gandhi, ang ito, sabi niya na para nang dahil kay Kristo, I would be a Christian. But because of the Christians, I would not. No? Sabi niya na kung si Kristo lang ang kanyang titingnan, gusto niyo maging tagasunod ni Kristo. Pero nung tinignan niyo yung mga followers ni Jesus Christ, no, isa sa mga problema po natin ay yung po walan po natin paggawa ng kabutihan sa ating kapwa. Nakalulungkot po, marami ay they misrepresent yung Diyos sa mundong ito. No? Kaya yung mga tao, they feel na ang Diyos ay sobrang higpit, no? Ang Diyos ay laging galit, no? Ang Diyos ay He is all about rules and regulations without yung goodness na mayroon ang Diyos, no? And we must be good men and women to represent our good God. God is good all the time. That's why tayo mga anak niya should also reflect that kind of behavior. Pangalawa po mga kapatid, we must represent and reflect our God in His graciousness. Ano po bang ibig sabihin ng graciousness? Ang ibig sabihin po niyan ay hindi po tayo dapat laging magagalitin. No? Ang Diyos po natin, mabiyayang Diyos. Hindi po every time na tayo magkakamali ay nandun na antimano yung pong parusa ng Diyos. Siya po ay mabiyaya po sa atin na kung tayo minsan ay nagkukulang, kung magkaminsan tayo ay nag-fail, kung magkaminsan po tayo po ay nakagagawa po ng kasalanan, no? God is gracious, no? Every time that we would ask forgiveness, God is gracious sa atin, no? Kahit po minsan masama po. At hindi po ibig sabihin noon na kinukonsinti po or God is condoning yung atin pong ginagawa. But it simply shows us that God is gracious, no? Kung ang Diyos natin ay mabiyaya, dapat ganun din po tayo.
no? Huwag po tayo masyadong magagalitin sa atin pong mga anak. Huwag po tayo masyadong magagalitin sa atin pong asawa. Huwag tayong magagalitin sa atin pong magulang. Huwag tayong magagalitin sa atin pong kapitbahay. Be gracious enough, kapatid, no? Na kahit na kung nagkakamali ay matuto tayong magpasensya, matuto tayong magpahinuhod, no? Tandaan natin, no, ang Diyos nga mabiyaya po sa atin. No? At kung meron mang pwedeng laging galit o magalit, no? Dahil sa paulit-ulit natin pagkakasala, ang Diyos po yun. No? Meron po sa atin, nakikita pa lang yung mukha ng kapitbahay o mukha ng kanyang anak, no? O mukha ng kanyang biyanan, ay nalulukot na yung mukha, nasisira na yung espiritu. Kapatid, wag po tayong ganyan. No? Tayo po ay representante at tayo po ay nagpapakita ng wangis po ng ating pong Diyos. So let us be gracious because our God is a gracious God. God is good, God is gracious, and God has great love. No? Sabi po sa atin ng salita ng Panginoon, no, that God so loved the world. Ang sabi po sa atin ng 2 Corinthians chapter 5 verse number 14, no, that God has yung pong pag-ibig ni Kristo, it constrains us. Ito ay pumipilit sa atin, no, na tayo rin ay magpakita po ng gayong pagmamahal. In 1 John chapter number 4, sinasabi po ng Biblia, no, we love Him because He first loved us. At sabi po sa atin po ng mga talata po na ito sa 1 John chapter number 3, no, paano mo sasabihin na minamahal mo ang Diyos kung yung kapatid mo nga hindi mo kayang mahalin? No, mahalin po natin ang ating pong kapwa. Mahalin natin ang ating kapatid. Mahalin natin ang ating mga magulang. Mahalin natin ang atin pong maging ang ating kaaway, mga minamahal, no? Sapagkat tayo rin naman ay nasa posisyon na dati po ay kaaway tayo ng Diyos. Pero sa likuran po ng mga bagay po na yan, sa likuran po ng pagiging kaaway ng Diyos, ay minahal niya po tayo. Sabi sa atin na Romans chapter 5, no, verse 6 and 8, nung tayo po ay ungodly pa, hindi pa tayo maka-Diyos. Kung hindi tayo maka-Diyos, ibig sabihin, kampi tayo sa demonyo. Maka-demonyo tayo dati. No? When we were without strength, nung hindi pa natin kaya, nung hindi pa natin kayang ayusin yung ating sarili, no? God loves us and Jesus Christ died for us. Mga kapatid, we are representatives and we are to reflect God in this world because as He is, so we are in this world. Let us represent and reflect God's goodness. Let us represent and reflect God's graciousness. And let us reflect and represent God's great love para sa mga tao sa sanlibutan po na ito. Nawa po mga kapatid ay pinagpala po tayo ng salita po ng Panginoon. God bless you all.